Samahan niyo po akong buksan at basahin ang aklat ng Efeso chapter 2 verse 1 to 10. Efeso chapter 2 verse 1 to 10. Babasahin ko po ito sa Tagalog. Nung unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Verse 2. Sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid, ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay sa mga pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't ang ating likas na kalagayan kabilang tayo sa mga taong kinapupuotan ng Diyos. Subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo nung tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa kabutihan niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sapagat dahil sa kagandahang loob ng Diyos kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pagkipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Sandali po tayong manalangin sa ating pong pag-aaral. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pagkakataong ito, nagpapasalamat po kami sa reminder ng mga salita ninyo sa amin na nagpapakilala na kayo po ay may akda ng aming pong kaligtasan at sumasagana ang inyong biyaya, Panginoon. Kaya ang biyayang ito, O Diyos, ay regalo niyo po sa amin upang magkaroon po kami ng kaligtasan sa pamagitan po ng pananampalataya. Panginoon, sa amin pong pag-aaral, patuloy kang mangusap sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Buksan niyo po ang puso po namin, ang aming pong isipan upang sa pagkakataong ito'y malaman namin ang aming pong pangangailangan sa inyo at makita namin yung aming pong pangangailangan sa inyo, O Diyos, na ikaw ang aming tagapagligtas at karapat-dapat na ipag-ilagak ang aming mga buhay at pagtitiwala. Panginoon, patuloy kang magpala sa aming pong pag-aaral ng iyong mga salita at sa pamagitan po ng iyong kapangyarihan, mabago ang aming mga buhay. Kung may mga nakikita ka, Panginoon, na mga bagay na kumakalaban sa inyo, sa aming isipan, sa aming puso, nawa sa mga salitang aming mapagbulay-bulayan ay magkaroon po ito ng pagbabago sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito. Pagpalain niyo po ang nakikinig ng pangangaral na ito at samahan niyo po kami anuman ang aming gawin. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Sa Kabanata 2, may titingnan po tayo ditong mensahe. Ang ating pong titingnan na mensahe dito sa ating binasa, patay ngunit binuhay kay Kristo. Patay ngunit binuhay kay Kristo. At ano yung kalagayan ng patay dahil sa pagsuway at buhay kay Kristo? Una, meron tayong tatlong point na makikita natin dito. Una, tayo ay kinapuotan ng Diyos. Ito ang kalagayan ng patay sa spiritual na kalagayan. Dahil sa pagsuway at kasalanan sa harapan ng Diyos, ay tayo'y mga kinapupuotan ng Diyos. Makikita natin na mga hindi mananampalataya at ayaw kumilala sa Diyos, ang mga taong tinatanggihan ng Diyos sa kanilang buhay, sila po'y katulad ng patay. Katulad ng patay dahil patay sa espiritual, walang kayang gawing mabuti. Hindi kayang
hindi niya kayang makita yung liwanag ng Diyos. Hindi niya kayang gumawa ng mga bagay upang ma-please ang Panginoon. Ganun ang patay. At pangalawa ay itinuturing na patay ang mga hindi mananampalataya dahil ang kanyang pupuntahan ay walang hanggang kamatayan, ang kaparusahan. Ngunit sa pangalawa nating titingnan punto ay binuhay upang mamunong kasama sa kalangitan. Binuhay tayo kasama ni Kristo upang mamunong kasama sa kalangitan. Ibig sabihin, magkakaroon ng pagkatamasa doon sa buhay na walang hanggan. Ang mga mananampalataya at mga sasampalataya sa Diyos ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, kaya tinuturing silang mga buhay. At pangatlo naman, nilikha para sa mabubuting gawa na kanyang inihanda. Hindi lamang nagtatapos sa pananampalataya, kundi ang mga Kristiyano habang nandito sa sanlibutan ay mayroong katangian na makikita sa kanya na bunga ng Banal na Espiritu, at yun ay ang mabubuting gawa. Yun ay bunga ng pagkilala sa Panginoon, at hindi yun yung dahilan para maligtas, kundi yun ay bunga ng pagkilala sa Panginoon. At doon inihahanda ang bawat mga Kristiyano. Kaya napaka-imposible sa isang taong nagsasabi siya ay nasa Diyos, siya ay kumikilala sa Panginoon, yet ang kanyang ginagawa ay labag sa kalooban ng Diyos, labag sa kanyang mga salita. Ang totoo ay hindi siya nakakilala sa Panginoon dahil hindi niya nakikita na siya ay inihanda pala sa mabubuting gawa. So kahanga-hanga ang gawa ng Diyos na ipinapakita dito sa chapter 2 patungkol sa kaligtasan, dahil mula sa pagiging patay ay binuhay, at yun ay dahil sa biyaya ng Diyos, dahil sa kanyang kahabagan. So ibig sabihin, wala tayong kinalaman doon, wala tayong ambag upang maligtas tayo, kundi dahil sa desisyon mismo ng Panginoon based in His mercy, sa kanyang goodness, sa kanyang kagandahang loob at sa kanyang habag. At kaya pinagkalooban niya tayo ng biyaya, niregaluhan tayo ng kaligtasan. Dito sa Efeso, pinapaalalahanan sila ni Apostol Pablo na tingnan yung kanilang dating buhay nang wala kay Kristo. Hindi niya pinapakita yung material things na sila ay dati mahirap in material, sila ay mahirap in physical, sila ay mahirap in practical, pero nung sila ay kay Kristo ay yumaman sila. Ay hindi po ganito yung gustong sabihin ng sulat ni Apostol Pablo sa aklat ng Efeso at chapter 2. Ang kanyang pinapakita dito ay ang buhay dati, ang kalagayan dati ng mga taong wala kay Kristo, ay yung kanilang spiritual na kalagayan ay papunta sa kapahamakan. Pinapakita ni Apostol Pablo yung pagkumpara sa dating buhay na wala kay Kristo, at ngayon naman ay napakasagana yung pangako ni Kristo dahil sa biyaya ng Diyos. So pinapaalalahanan sila sa kanilang dating kalagayan na sila'y patay dahil sa kasalanan at pagsuway. Makikita natin dito yung malaking kaibahan ng buhay na wala sa Panginoon at ng buhay ng isa sa mga mananampalataya ngayon. Kung papalawakin natin ang nais ipahayag ni Pablo, ay para niyang sinasabi na hindi kayo ganyan noon, hindi kayo ganito noon. Yung buhay ninyo ay papunta sa kapahamakan. Ang buhay ninyo ay mga taong kinapupuotan. So makikita natin doon na kayo ay mga taong walang Diyos, mga kaaway ng Diyos sa verse 3, ay mga taong hindi pinaghaharian ng pag-ibig at walang kaalaman sa tunay na Diyos. Ito ang matindi, na walang kaalaman, walang totoong pagkilala sa tunay na Diyos. Kaya nga kapag ang tao, pag pinabayaan ng Diyos ang tao sa kanyang sariling pagsamba, sa paggawa ng kanyang sariling way para maligtas, sa paggawa ng sarili niyang pagsamba, at hindi magpakilala ang Diyos through His Word, sa kanyang mga salita,
through creation, kung gaano siya makapangyarihan, malamang ang mga tao ay lahat ng tao sasamba sa mga sa mga creation. At hindi yan lingid sa atin, diba? Sa ibang sa mga ibang religious group, may sumasamba sa baka, sumasamba sa mga hayop, sumasamba sa bituin, sa malalaking puno. At yan naman ang kalagayan natin noon nung wala pang pagpapakilala ng Kristyanismo. Tayo ay sumasamba ang Pilipino ay sumasamba sa mga anito noon. Ngunit nung dumating din yung Kastila, sumamba rin doon sa mga ribulto. Kaya kapag hindi nagpakilala ang Diyos sa kanyang mga salita at hindi inunawa ng tao at hindi ang tao ay walang pakialam kung ano yung katapatan o ang katotohanan mula sa salita ng Diyos, lahat tayo sasamba sa mga baka, mga hayop na ating nakikita. Ganun, hindi pinagharian ng pag-ibig ng Diyos, hindi pinagharian ng totoong kaalaman tunay na meron sa Panginoon. Kaya ang pinagmumulan ng ganitong kalagayan na patay ang mga tao dahil sa kawalan ng relasyon sa Panginoon at walang pananampalataya, kawalan ng pagkilala sa Panginoon. Ang pinagmumulan ng ganitong kalagayan ay ang dyablo na naghahari sa himpapawid, at makikita naman natin yan sa verse 2, ang kaaway ng Diyos na siyang tumatakip sa katotohanan, pilit binabaliktad ang katotohanan upang hindi makita ng tao ang katotohanan sa Diyos at ang kanyang liwanag. Siya ang nagpapalaganap ng mga kasamaan, mga masamang espiritu na kumikilos sa sanlibutan at mga makasanlibutang diwa na hindi sang-ayon sa salita ng Diyos. At tinatawag niya na kaaway ng Diyos. Ay mas malinaw yan sa Efeso chapter 2 verse 3. O mga anak ng tuot at iba pang mga talata gaya sa Roma chapter 5 verse 10. Kaya ituro mo ito mula kaya makikita natin dito sa Efeso chapter 2 na mayroong pagpapaliwanag ang pagiging kaaway ng Diyos ay isang theological na implikasyon sa kanilang dating kalagayan o sa kalagayan ng tao dahil sa pagiging makasalanan ay nasa ilalim ng puot ng Diyos. So, ganun pala katindi yung mga taong walang pagkilala sa Panginoon. Hindi lamang napupuot ang Diyos sa kanila, kundi kaaway sila ng Diyos. Kasi nga, ang ginagawa ay rebellion sa Panginoon. Paglabag sa Panginoon. Di ba? Kung tayo ay magkasala sa batas ng Pilipinas, kung tayo ay nagnakaw, kalaban natin ay ang Republika ng Pilipinas at ang kanyang batas. So, isipin mo kung ikaw ay hindi mananampalataya at wala kang pagkilala sa Diyos, ang kalaban mo ay ang kaharian ng langit, ang Diyos mismo. Hindi ba't napakatindi na kalaban ng Diyos? Sabi nga ay sa Hebreo na nakakatakot na mahulog sa kamay ng Panginoon na nagliliyab. Hindi ba't ganito ang kalagayan ng isang literal na patay? Wala siyang kakayahang mag-isip, kumilos, gumawa ng anuman sa kanyang sarili. Sa kahintulad na paraan, ang tao ay patay sa espiritual. So makita natin na ang patay, literal, walang magagawa sa kanyang sarili. Hindi siya makakarinig kahit may tenga siya. Hindi na siya makakapagsalita, hindi na siya gagalaw ng kusa. Ganun din ang patay sa spiritual na kalagayan. Walang kakayanang gumawa ng mabuti, walang kakayanang gumawa ng ikalulugod ng Diyos. Yes, makakagawa tayo ng mabuti. Pero hindi yun makakapag-please sa Panginoon. Hindi yun kayang abutin ang standard ng Diyos. O di kaya hindi yun papaboran ng Panginoon para sa kaligtasan.
wala siyang kakayanang gumawa ng mga mabubuting bagay na ikapapabor ng Panginoon dahil nga sa ah, patay ang espiritual. So, walang pag-ibig ang Diyos na naghahari sa kanyang puso. Wala siyang kakayang gumawa ng tunay na mabuti, nakalugod-lugod sa Diyos sapagkat siya'y patay sa kasalanan. Kaya sa Roma chapter 5 verse 10, makikita natin yun sa pamagitan ng kasalanan ng isang tao, si Adan, ang unang Adan. Ang unang Adan, pinapakita na pumasok ang kasalanan sa unang Adan. At makikita natin doon ay naghari ang kamatayan. Ngunit sa pamagitan ni Jesucristo, ang mga tumanggap na kasaganaan ng biyaya at kaloob ng katwiran ay maghahari sa buhay. Sa kanya matatagpuan ang kapatawaran ng kasalanan, nagpapawalang sala at ang buhay na walang hanggan. So sa pangalawang Adan, bagamat yung unang Adan na tinutukoy sa Roma chapter 5 verse 17 ay si Adan, sa kanya pumasok ang kasalanan at minana natin yung kasalanan na yon. Ngunit pagdating naman ng ikalawang Adan ay walang iba, ang ating Panginoong Hesukristo ay naghari naman ng kasaganaan at biyaya at buhay na walang hanggan, at sa kanya lamang matatagpuan ang kapatawaran ng kasalanan, pagpapawalang sala at ang buhay na walang hanggan. Kaya kalagayan ng patay dahil sa pagsuway. Ano ba ang kalagayan ng patay dahil sa pagsuway at buhay kay Kristo? Unang point na ating titingnan dito, tayo ay kinapupuotan ng Diyos. Ito yung ating kalagayan bilang patay sa harapan ng Panginoon. Verse 4 hanggang 5, ang sabi doon, subalit napakasagana ng hapag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig niya sa atin. Tayo binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa inyong kagandahang loob. And sa verse 1, kung babalikan natin, noong unay patay kayo dahil sa inyong pagsuway at sa kasalanan. So tayo ay kinapupuotan ng Diyos. Yan ang ating kalagayan nung tayo ay wala pang pagkilala sa Panginoon, at sa mga hindi pa kumikilala sa Panginoon ay kinapupuotan ng Panginoon. Ang taong patay sa spiritual ay nasa kalagayan na nasa ilalim ng puot ng Diyos. Ito ay dahil sa kanyang pamumuhay na salungat sa kalooban ng Diyos at siya'y alipin ng kasalanan. Ibig sabihin, ang mga taong wala kay Kristo ay mga kaaway ng Diyos at nasa ilalim ng kanyang matuwid na paghatol. Ang puot na ito ay hindi bunga ng pagiging malupit ng Diyos, kundi ang kanyang banal at matuwid na kalikasan. Bilang banal na Diyos, kinapupuotan niya ang kasalanan at nararapat lamang na hatulan at parusahan ito. Titingnan natin tuwing Hulyo o tuwing Hunyo ay maraming nagdiriwang ng Pride Month. Madalas nilang sabihin na love wins at na ang Diyos ay pag-ibig. Totoo na ang Diyos ay mapagmahal. Ngunit malinaw ding tinuturo ng Biblia na kinupupuotan niya ang kasalanan at ang hahatulan niya ang lahat ng uri ng pagsuway laban sa kanyang kalooban. Hindi lamang ang isang uri ng kasalanan na yun ang kanyang hahatulan, kundi lahat ng kasalanan na labag sa kanyang kalooban at sa kanyang salita. Totoo rin ang Diyos ay mabuti. Totoo ang Diyos ay mabuti, kaya ikaw ay nakakain ngayon, malakas ka, buhay ka. Kahit nga dun sa mga may sakit, hindi mo pwedeng sabing hindi mabuti ang Diyos. Mabuti pa rin ang Diyos sa kanila, sapagkat binibigyan ng pagkakataong magsisi at niremind na Panginoon na ang walang ibang pag-asa ang Diyos lamang sa buhay na ito. Maging doon sa mga magnanakaw, sa mga kurap, sa mga mamamatay tao, nakikita pa rin yung pagiging mabuti ng Diyos sa kanyang nilikha. Nakakain sila, nakakaranas sila ng tagulan, nakakasalan sila ng tag-init. Pero ang pagiging mabuti ng Diyos noon, kapag hindi sila magbago, kapag sila hindi tumanggap sa Panginoon, hatulan naman sila ayon sa pagiging mabuti ng Diyos sa kanyang karakter na siya ay banal at tapat sa kanyang mga salita, na siya ay makatarungan. So makita natin doon na bakit ang mga tao ay buhay pa sa kabila ng kasalanan, dahil binibigyan pa ng pagkakataong magsisi. At yan ang sinasabi dun sa sulat ni Apostol Pedro sa kanyang mga sulat.
So isa sa mga patunay na ito ay mga biyayang araw-araw. Di ba? Yung aking unang sinabi sa kanya na sa una kong sinabi dito na mabuti ang Panginoon sa araw-araw nating mga tinatanggap sa magitan ng kanyang mga nilikha. Ngunit ang layunin ng mga ito'y hindi lamang upang tamasahin, kundi upang makilala natin ng Diyos, luwalhatiin siya at sumunod sa Kanya. So ibig sabihin, habang nakikita natin yung napakagandang creation, o pumunta tayo sa mataas na bundok, napawaw tayo. So, minsan, kanino yung credit nun? Kanino credit yung napakagandang creation kapag tayo namangha? Hindi ba't sa Diyos? At dapat yun ay magtulak sa atin sa theological na kaalaman na napakagaling ng Panginoon. Napakabuti ng Diyos sa kanyang paglilikha. Ngunit maraming mga tao ang hindi ganun ang appreciation sa nilikha ng Diyos. Dahil ang layunin noon, kilalanin ng Panginoon at sumunod sa kanyang sa kanyang kalooban. Makikita natin yan na ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kabanalan, iniibig niya ang kabanalan. Tandaan natin, bagamat ang Diyos ay mabuti, ngunit dahil siya ay banal at iniibig niya ang kabanalan, ay ang kabaliktaran nun, kinupuputan niya ang kasalanan. Ayon sa Roma chapter 5, sabi doon, habang tayo mga makasalanan pa at kaaway ng Diyos, pinapakita niya ang kanyang dakilang pag-ibig sa atin sa pamagitan ni Hesus Kristo. Kaya kung may nakatakot mang kalagayan sa mundo, kung meron mang nakatakot na sitwasyon ng tao sa mundo, ay hindi yun yung na-hospital ka. Hindi yun yung ikaw ay naka-wheelchair. Hindi yung ikaw ay nasa charity home. Kung meron mang di kaya mga nakakabalisa na lugar, kung meron mga nakakatakot na kalagayan sa mundong ito ay ang mabuhay ng walang pagkilala sa Diyos, mabuhay na walang takot sa Diyos, mabuhay na walang tunay na pagkilala sa Panginoon. Maaaring inisip na isang tao na sa kanyang mga ginawa ay na mabuti ay sapat yun para siya'y maligtas. Kahit ako ay bakla, o di kaya ako ay grupo ng LGBT, ay mabuti naman yung aking hangarin. Ako naman ay tumutulong sa tao, nagdo-donate naman ako. Ako naman ay tumutulong sa mga bata, feeding program ako. Maaring gumawa siya ng mga ganong bagay na inaakala niyang mabuti upang paboran siya ng Panginoon. Pero nga, hindi tayo naligtas dahil sa mabubuting gawa, kundi doon sa kagandahang loob ng Diyos, sa biyaya niya lamang sa pamagitan ng pananampalataya. At yung pananampalataya doon ay pagtanggap sa Diyos kung sino siya. Siya ay banal, siya ay makatarungan, siya ay Diyos ng pag-ibig, siya ay Diyos na napupuot sa kasalanan, ngunit naghanda ng buhay na walang hanggan at pangako sa bawat isa. Kaya yung ginagawang mabuti ay hindi sapat para maligtas pagdating ng araw ng paghuhukom. Pagdating ng araw na nahaharap kay Kristo ay malalaman niya pala na hindi man lamang nakaabot sa katiting yung kanyang ginawa. So ang kailangan lang natin ay magtiwala sa ating Panginoong Hesus Kristo, pagkatiwalaan natin si Kristo. Subalit bagamat tayo nasa ilalim ng puot ng Diyos dahil sa ating kasalanan, tandaan natin na gumawa ang paraan ang Diyos upang tayo ay may pagkasundo sa Kanya. Ginawa niya ito sa pamagitan ng Kanyang anak. So napakabuti ng Diyos. Nakita niya na tayo nasa ilalim ng puot ng Diyos, nasa ilalim ng puot ng Kanyang kahatulan, ng Kanyang hatol, ay gumawa siya ng paraan. Ang Kanyang ginawa ay sa pamagitan ng Kanyang anak. Sa paraang ito, hindi natin kailanman maisip. Hindi ito madali na paggawa. Hindi ito walang value na gawa. Hindi ito mura. Sa halip, sa pamagitan ng pinakadakilang paghihirap at sakripisyo ng Panginoong Jesucristo sa krus, ipinadama ng Diyos ang Kanyang kagandahang loob at biyaya at pag-ibig sa mga makasalanan.
Kaya habang narinig natin yung gospel, ang pangangaral ng mabuting balita, tingin lang natin, parang minsan magaan lang ito, wala itong volume. Parang ito ay encouragement lamang, ito ay moral na encouragement lamang. Hindi, ang pakikinig ng mabuting balita at tapat na pangangaral, yan ay pagtubos sa atin, tinutubos tayo, nire-redeem tayo. Ganoon lang, dahil sa ating kawalan ng pagkilala sa Panginoon at pag-reject natin sa salita ng Diyos, ay natatabunan ng kabinghihan ng ating mga tenga. At ganun lamang ang ating pagkilala sa mabuting balita, isang encouragement lamang. Kaya ang kaligtasan ay hindi bunga ng mga kabutihan natin, ng sarili nating kabutihan, kundi ng awa at biyaya ng Diyos pinapakita kay Kristo Jesus. Sa Roma chapter 5 verse 8 to 10, akin pong babasahin ang Roma chapter 5. Sabi dito sa chapter 8, sa chapter 5, verse 8. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin nang tayo makasalanan pa. Yamang sa pamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon napawalang sala. Lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Dati tayo mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak, at dahil dito'y tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. So makita natin doon yung katiyakan na sinasabi na Apostol Pablo dito sa Roma, na tayo ay na-save, tayo ay naligtas dahil sa dugo ni Kristo. Kaya ang hamon sa atin mga kapatid, kung may inaari ka na kabutihan sa iyo, na akala mo ay makakapagligtas sa iyo, kahit wala kang totoong pagsunod sa Panginoon, ang iyong pamasahe na binibigay ay yung mabubuting gawa, kahit di ka na sumunod sa Panginoon, kahit di ka na magtiwala sa Kanya, kahit di mo tanggapin yung pinagbabawal ng Diyos, kaya hindi mo tingnan si Kristo bilang Panginoon mo at tagapagligtas, hindi mo siya panghawakan sa buhay mo, ay okay lang kasi kaya ko namang magbigay, kaya ko namang gumawa ng mabuti, kaya kong mag-donate sa simbahan. Yan ay idea ng wala sa Panginoon at walang totoong pagkilala sa Panginoon. Kaya ang hamon sa atin ng mga salitang ito ay ibaba natin ang anumang bagay na inaakala nating makakapagligtas sa atin tulad ng mabubuting gawa. Sa halip ay tanggapin natin yung ginawa ni Kristo na higit na mabuti kaysa sa lahat para sa ating kaligtasan at magbunga tayo ng mabubuting gawa. At pangalawa, natin po makikita dito na punto bilang buhay kay Kristo. At buhay kay Kristo ay binuhay upang mamunong kasama sa kalangitan. Sa verse 6 ng Efeso chapter 2, basahin po natin muli. Ang sabi dito, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama sa kalangitan. Ito po sa talata 6, isang dakilang katotohanan na ito ang ating kalagayan dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Tayo ay binuhay na kasama niya, ibinangon na kasama niya, at pinaupo na kasama niya sa dako na nasa langit. Malinaw sa talata na si Satanas ay tinawag na pinuno ng kapangyarihan. Dito po sa talata 2, siya ay nag-iimpluwensya sa sanlibutan ito. Siya ay nag-iimpluwensya ng mga masasamang bagay at labag sa kalooban ng Diyos at mga kasinungalingan, mga pandaraya sa sanlibutan ito. So malinaw na si Satanas, ang pinuno ng kapangyarihang himpapawid, ay may impluwensya sa sanlibutan ito, at sa context nga na ito na sa mga taga-Efeso, marami sa kanila ang noon naniniwala sa mga iba't ibang Diyos at espiritong kanilang mga sinasamba. Ngunit pinapakita
ng kasulatan na ang pagsambang hindi nakatuon sa tunay na Diyos ay nauuwi sa pakikisama sa demonyo. Kaya makikita natin mga kapatid, kung ang pagsamba ng isang tao ay malayo sa salita ng Diyos, kung ang kanyang sinasamba hindi pinag-uutos ng Diyos o hindi kalooban ng Panginoon sa kanyang mga salita, hindi malayo na nakikisama siya sa pagsamba sa demonyo. Kasi nga, ang layunin ni Satanas ay dayain ng tao sa salita ng Diyos. Siya yung naghahari sa yung papawid. Kumbaga ay yung katotohanan na dapat malaman ng tao ay tinatabunan ni Satanas. At sa context ng Efeso, ang Efeso ay karamihan sa mga member doon, mga mananampalataya doon, sumasamba dati sa Diyos-Diyosan. Kaya, maliwanag na ang pagsamba ng taong wala sa Biblia ay hindi malayo na pagsamba na nakatuon kay Satanas. Yan ay sinabi rin ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 10 verse 20. No, sabi doon, ang inihandog ng mga hintil sa Diyos-Diyosan ay inihandog nila sa demonyo at hindi sa Diyos. Sinabi niya ito sa konteksto na pagsamba. No, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay hindi lamang sa pagkakamali ng relihiyon, kundi isang spiritual na pakikisangkot sa mga kapangyarihan laban sa Diyos. Kaya nga kailangan nating malaman ang totoong dapat nating sambahin, sapagkat ang sanlibutan ito ay ang umiiral ay ang makasanlibutang diwa na ang may kontrol ay si Satanas. At ang bawat Kristiyano yung mga dayuhan lamang dito sa sanlibutan na kailangang ipangaral at ipaalam ang mabuting balita. Kaya makikita natin doon na kung tayo ay na kay Kristo ay hindi tayo nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. Higit pa rito, tayo ay nakikibahagi sa paghari ni Kristo. Kung si Satanas ay tinatawag na pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid dito sa sanlibutan, ang mga mananampalataya naman ay pinagkalooban niya ng posisyon ng Diyos na kasama si Kristo sa mga dakong makalangit. So si Satanas naghahari lamang sa himpapawid. Naghahari lamang doon sa mga taong sumusunod sa kanyang diwa. Ngunit ang mga mananampalataya ay naghaharing kasama ni Kristo na mayroong posisyon sa dako ng langit. Hindi tayo maghahari sa himpapawid, kundi kasama ng ating Panginoon sa kanyang buhay na walang hanggan, sa kanyang walang hanggang kaharian. Kaya ang ating pagkakilanlan ay hindi na bilang mga alipin ng kasalanan ni Satanas, kundi bilang mga anak na ng Diyos, tagapagmana na kasama si Kristo. Yun yung identity natin ngayon, mga Christians. Tayo yung mga anak na ng Diyos dahil kay Kristo, kasama tayong tagapagmana rin ni Kristo. Ang ginamit na salita sa English ay dito, makikita natin sa verse 6 na si Jesus tayo muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. So ang ginamit dito na sa English ay heavenly places, o mga dakong makalangit, no, tumutukoy sa spiritual na larangan kung saan naghahari ang Diyos at kung saan nakaupo si Kristo sa kanyang kaluwalhatian. Bagamat ang iglesia sa Efeso ay napapalibutan ng mga Diyos-Diyosan at iba't ibang paniniwala tungkol sa mga spiritual na kapangyarihan sa kalangitan, pinapakita ng sulat ni Apostol Pablo na ang tunay na may kapangyarihan ay ang Diyos lamang. Ang totoong makapangyarihan ay ang Diyos lamang, maging sa ating spiritual na buhay at ang ating kaligtasan. Sa gitna ng lungsod ng Efeso, ang iglesia ay nagiging patotoo ng paghahari ng Diyos. Sa pamagitan ng iglesia ay pinapahayag ng Diyos ang kanyang kapangyarihan at biyaya sa lugar na iyon. Kaya kung ipagpapatuloy natin ang pag-aaral sa aklat ng Efeso, ay makikita natin na hindi lamang mga dakilang doktrina ang ating matutuhan, kundi maging ang mga praktikal na paraan ng pamumuhay bilang mga tagasunod ni Kristo. So pinapakita ito yung
place ng darkness sa mundong ito. Ito yung ginagawa. Mga bagay na labag sa 10 utos, sa kalooban ng Diyos, mga pagsamba na hindi inuutos ng Diyos, mga ginagawa ng tao na ang pinaparangalan ay ang kanilang sarili, hindi si Kristo, mga taong walang pagkilala kay Kristo, hindi humahawak sa ginawa ni Kristo sa krus, ang pinanghahawakan ay ang kanyang sariling pride, ang kanyang sariling idea, ang kanyang pinagyayaman sa kanyang puso ay yung kanyang sariling opinyon at hindi ang mabuting balita. Ito yung kalagayan ng darkness. Pero nung tayo ay binuhay kay Kristo, ito na. Ang ating pinanghahawakan ay ang salita ni Kristo. Ang ating buhay ay na kay Kristo na. Ang ating pagtitiwala ay kay Kristo na. Ang ating pinaparangalan ay si Kristo na, hindi ang ating buhay. So laging baliktad sa gusto ng sanlibutan. Kung ang gusto natin laging unahin ang ating sarili, bahala sila. Yan ang ating gusto nais noon, unahin ang sarili, laging lamangan ng iba. Ngunit ngayon ay maglingkuran na pagdating kay Kristo. Paglingkuran ninyong bawat isa, ituring ninyong masigit sa inyo ang bawat isa. At ito dapat yung ipapakita ng bawat mga Kristiyano. Yung mga praktikal na pamumuhay ng Kristiyano, ng mayroong mabubuting gawa bilang tagasunod ni Kristo. Kaya saan tayo doon? Doon ba sa mga covenant people ng Diyos? O doon sa kingdom of darkness na umiiral dito sa sanlibutan? Ang mananampalataya ay tinuturing na buhay para sa Diyos dahil sa pakikipag-isa kay Kristo. Siya ay binuhay mula sa espiritual na kamatayan at pinagkalooban ng isang natatanging posisyon sa mga dakong makalangit. Kaya ang kanyang buhay ngayon ay dapat magpakita ng katotohanan siya ay kabilang nasa kaharian ng Diyos at nakikibahagi sa paghahari ni Kristo. So meron tayong dapat bahagi sa kaharian ni Kristo at isa sa mga pagpapakita o representative ng kingdom of heaven dito sa earth ay ang iglesia. Meron kang isang lokal na iglesia na doon mo pinapakita ang iyong covenant sa Diyos, ang iyong mabubuting gawa, ang bunga ng banal na Espiritu sa Panginoon. So, kaya ang hamon sa ating mga kapatid bilang mananampalataya, alamin natin ang ating relasyon sa Panginoon. Alamin natin ang ating totoong kalagayan sa Panginoon. Ako ba ay meron ba talagang totoong pagsamba sa Panginoon? Ako ba ay meron ba talagang totoong pagkilala sa Panginoon? Kaya naway ito'y magpakita sa atin ng totoong kalagayan natin bilang mga tao na sandali lang ang buhay dito sa mundo at merong naghihintay na pangwalang hanggan. Una, kung wala kay Kristo, pangwalang hanggang kapahamakan, kasawian, kapuotan, ayun ay nasa impyerno. Ngunit, ang mga na kay Kristo naman, sumusunod sa kalooban ng Panginoon, ay buhay na walang hanggan, nakasama ang Panginoong Hesus mismo at ang kanyang presensya na makakasama mismo ang kanyang presensya doon sa kanyang kaharian. Pangatlo, and last na makikita natin bilang kalagayan kay Kristo ay nilikha tayo para sa mabubuting gawa na kanyang inihanda. At ito yung kalagayan ng mananampalataya. Maging bawat ng tao tayo nilikha para sa mabuting gawa na kanyang inihanda. Sa talata 10, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. So yun kung ano tayo ngayon, gawa ng Diyos. At pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. So makikita natin dito sa talata 10 na wala talaga tayong bahagi sa anumang pinatamasa natin mula sa Diyos at yung kalagayan natin sa Diyos. Dahil yun ay gawa mismo ng Diyos
kung ano tayo ngayon, gawa ng Diyos. At sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabuting gawa na inihanda niya nung una pa man upang gawin natin. Ang tinatawag ditong una pa man ay yung connection din sa sinulat ni Apostol Pablo sa chapter 1 na before the foundation of the world. Si Apostol Pablo, bago siya ma-convert in Christians o bago siya makakilala sa Panginoong Hesus, ay di ba ang kanyang buhay noon ay manguusig siya ng mga Kristiyano dahil sa kanyang dahil ang kanyang relihiyon ay Judaismo. So siya ay manguusig ng mga Kristiyano. Nakakala niya yung mga Kristiyano ay banta sa totoong pagsamba sa Diyos. Yun pala, si Kristo yung kasangkapan ng Diyos para sambahin ng Diyos ng totoo at tapat ay dahil kay Kristo. At matanggap ang tao ay dahil kay Kristo. Para mapatawad ang tao ay dahil kay Kristo. So makita natin doon yung ginawa ni Apostol Pablo noon, pinapatay niya yung mga Kristiyano. Hindi niya alam na ang kanyang ginagawa pala ay masama. Kaala niya mabuti na kapag namatay yung mga kaaway o pinadakip yung mga kaaway ay mabuti yun dahil pinagtatanggol yung kanilang relihiyon. Ngunit makikita natin doon na sinabi dito ni Apostol Pablo na inihanda ang tayo o mga Kristiyano sa mabubuting gawa noon pa, ang katotohanan na ang mga tao ay totoong inihanda sa mabubuting gawa. Hindi naman talaga ginawa ang tao para para sa masama. Ginawa tayo para sa mabuting gawain. Bakit nagkaroon ng kasamaan? Dahil nga sa pagsuway ni Adan at ni Eva sa Genesis, diba? Sa unang paglikha, sinuway nila ang Diyos. Kaya pumasok ang kamatayan, pumasok ang kasalanan. At ganito yung mga nangyayari na sa atin sa sanlibutan. Pero in original, ay inihanda tayo para sa mabuting gawa. Pero hindi na natin nakita yon dahil nung tayo makasalanan pa. Pero nung binago tayo kay Kristo, nakita natin na ang ating buhay ay prepared for good works. So, ito yung dapat makita sa atin bilang mananampalataya. So, sa ikatlong punto, mas pinili ko yung gamitin yung salitang nilikha upang ipakita yung karapatan ng Diyos sa tao. Merong nilikha tayo, ibig sabihin, may manlilikha tayo. At yung manlilikha natin, may karapatan sa atin. So ano ba yung karapatan niya sa atin? Dahil tayong mga nilikha lang bilang tao. Sa Awit 100 verse 3, ang sabi doon, alamin ninyo na si Yahweh ang Diyos ay siya lamang lumalang sa atin. At tayo'y Kanya. Tayo ay Kanyang bayan at mga tupa ng Kanyang pastulan. So alamin ninyo si Yahweh na inyong Diyos, siya lamang lumalang sa atin at tayo ay Kanya at Kanyang bayan at mga tupa ng Kanyang pastulan. So, ang karapatan ng Diyos sa atin ay paglingkuran natin siya ng kusa. Kilalanin siya. Yun ang nais ng Diyos sa atin kasi nilikha niya tayo. At ang nais ng Panginoon ay mapabilang tayo sa kanyang mga tupa, sa kanyang bayan, sa kanyang pastulan. So, hindi lang tayo basta nilikha ng Diyos, kundi nilikha tayo para sa kanyang layunin. Bilang ating manilikha, may karapatan siya sa ating buhay na kailangan nating sumunod at paglilingkod. At dyan ay papasok na tayo ay nilikha para sa mabubuting gawa na kanyang inihanda. Bagamat tayo ay tao ay namatay sa spiritual, bagamat ang tao ay namatay sa spiritual dahil sa kasalanan, hindi pinabayaan ng Diyos ang kanyang nilalang. Ang kanyang biyaya ay sa magitan nun ay binuhay niya tayo kasama ni Kristo upang maibalik tayo sa layuning itinakda niya para sa atin. So, in the first dahil sa kasalanan ay nasira yung purpose ng Panginoon sa atin para mamuhay sa pagiging matuwid, mabubuting gawa. Ngunit, ibinalik niya yon sa pamamagitan ni Kristo. Dahil yun ay itinakda para sa atin.
Mula pa sa simula, may kita sa Genesis chapter 2 na ang tao ay nilikha upang mamuhay sa pakikipag-ugnayan sa Diyos, sumunod sa kanyang kalooban at maglingkod sa kanya. Ito ang tunay na layunin ng tao. Ganito rin ang pagkaunawa ni Apostol Pablo. Bagamat dati siyang namumuhay sa kamangmangan at sumasalungat kay Kristo, naunawaan niya ang tunay na layunin na buhay ng buhay ay ang mamuhay para sa Diyos at sa kanyang kaluwalhatian. Tulad ng kanyang sinabi sa aklat ng Efeso chapter 1 verse 4, tayo ay pinili ng Diyos kay Kristo bago pa itatagan sa liputan upang tayo maging banal at walang kapintasan sa kanyang harapan. Kaya ang kaligtasan ay hindi lamang pagliligtas mula sa kaparusahan ng kasalanan, kundi pagbabalik din sa atin sa layuning itinakda ng Diyos mula pa nung una. So, binalik, ni-align tayo sa anumang purpose ng Diyos nung una sa atin. Na siya ay paglingkuran ng tapat. Ang pangunahing diwa ng point na ito ay tayo ay nilikha ng Diyos, tayo ay pag-aari ng Diyos, tayo ay binuhay ng Diyos upang mamuhay para sa Diyos. So maraming mga taong namumuhay ng walang tamang relasyon sa Diyos, marami sa kanilang matatalino, matagumpay at matagumpay sa paningin ng tao, ngunit walang tunay na ugnayan kay Kristo. Dahil dito hindi nila ganap na naunawaan kung ano ang tunay na buhay sa Panginoon. Bagamat matalino, mataas ang pinag-aralan, maraming tagumpay sa paningin ng tao sa mundo, nakukuha pa rin mangurap, di ba? Kurap pa rin, nagnanakaw, hindi yan iba sa gobyerno, di ba? Dahil nga patay sa spiritual. Walang pagkilala sa Diyos. Ayan yung makikita natin. Hindi alam ang totoong layunin ng buhay. Dahil nga wala si Kristo sa kanila. Kaya kahanga-hanga ang Diyos sapagkat siya ang manilika, lubos na nakakaalam kung paano ayusin ang kanyang nilikha. Kahit ito ay nasira sa kasalanan, mga kapatid, ang titingnan natin, bagamat ang mundo ay nasira sa kasalanan, maraming mga masasamang nangyayari, maraming mga trahedyang nangyayari, maraming mga krimen na nangyayari, ang Diyos ay soberano. Siya ang nakakaalam kung paano ayusin. At siya ang may kapangyarihang magligtas at magbalik sa tao sa tamang kalagayan sa pamagitan ng kanyang biyaya. Kaya kung tayo ay nabago, wala imposible sa Diyos na baguhin niya rin yung iba. Kaya ang amon sa atin, manalangin tayo para sa pagbabago ng mga tao. Pagbabago ng ating kapatid o di kaya ng pamilya natin, kasama natin sa bahay, ang ating mga kamag-anak. Dahil ang katiyakan nun ay sila ay patay kung walang pagbabago at walang tamang relasyon sa Panginoon, walang pananampalataya. Kaya malinaw sa talatang ito ang ating kalagayan bilang mga tagapagmana ay gawa ng Diyos. Wala tayong pinagmamalaki sa harapan ng Panginoon sapagkat ang maging ating kaligtasan ay bunga ng kanyang biyaya. Kaya sa ating panahon ngayon, mahalaga na gamitin natin ang paraan ng biyaya na ibinigay ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng panalangin, pag-aaral ng kanyang salita, pagbabahagi sa pagtitipon sa iglesia. Sa ganitong paraan, tayo ay patuloy na lumalago sa ating relasyon sa Kanya. Kaya ang hamon ko ngayon, kung mayroon man dito na hindi pa ganap na nakakaunawa sa kaligtasan ng Panginoon, maaaring ito'y dahil hindi pa lubos nanunawaan ng pananampalataya kay Kristo. Ang aking panawagan ay suriin ang sarili, alisin ang mga bagay na nagiging hadlang upang lubos na makilala ang Diyos at maranasan ang tunay na buhay na mula sa Kanya. Sabi sa Matthew chapter 5 verse 16, lumiwanag na gayon ang inyong ilaw. Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabuting gawa at luwalhatiin ng inyong amang nasa langit. So hopefully ang mga Kristiyano ganito yung umiral sa atin. Tayo ay magliwanag bilang ilaw upang makita nila yung mabubuting gawa at makakilala sila sa Ama, luwalhatiin nila ang Amang nasa langit. So mahalaga sa Efeso na sila ay magliwanag
sa pamagitan ng mabubuting gawa sapagkat sila napapaligiran ng mga taong may pag-uusig, pagkontra sa kanila. Sa ganitong paraan, ang Diyos ay nalulahati ng kanilang pamumuhay. So, in-encourage sila ni ni Pablo na yung mga taga-Efeso sa gitna ng maraming pag-uusig ay makita sa kanila yung mabubuting gawa upang mapupurihan ng Diyos sa pamagitan nila. At ito rin ay paalala ng Panginoong Hesus sa chapter 2 ng Revelation o Pahayag, mensahe para sa Iglesia. Sabi dun sa mga taga-Efeso sa chapter 2, bagamat sila nagtitiis, nanatiling matapat sila sa mga bagay na kanilang iniwan ng kanilang sa mga bagay, sila ay nagtitiis, ngunit iniwan nila ang kanilang unang pag-ibig sa Panginoon. Kaya mga kapatid, tayo ay inihanda ng Diyos sa mabubuting gawa. Ang encouragement sa atin ay pagliwanagin natin yung ating pagiging ilaw at yung ating pananampalataya. Huwag tayong mamalagi o mamuhay na ang pag-ibig natin sa Panginoon ay humina na o di kaya ay lumiit o di kaya ang pag-ibig sa Panginoon ay wala ng zealous, wala ng zeal, wala ng kasikasigan sa Panginoon. Kaya nawa ay lalo pang tumaas ang ating pag-ibig sa Panginoon sa pamagitan ng katotohanan ito na tayo ay mga tagapagmana, nilikha at binuhay ng Diyos para sa Kanya upang mamuhay sa Kanyang kaluwalhatian at katapatan. Tayo po ay magwakas sa panalangin. O aming Ama na makapangyarihan at mahabagin sa lahat, salamat po sa mga salita po ninyo na amin pong napag-aralan o napagbulay-bulayan sa oras na ito. Nagpapakita, O Diyos, na kayo ka mga mangha. Nagpapakita rin, Panginoon, ang aming pong mga kalagayan ng kami sumampalataya sa Panginoong Jesucristo ay mayroong pangako na hindi kayang yanagin ng tao, hindi kayang kunin ng tao. Dalang mga pangakong ito ay ang nag-iingat ay ang manlilikha, ang makapangyarihan sa lahat. Dalangin namin na baguhin niyo po ang aming buhay, na habang kami nabubuhay, makikita namin ang aming sarili na kami, O Diyos, ay mga binuhay mo para una po makatamasa ng kaligtasan at hindi mapahamak, at kami ay makasama ni Kristo sa langit kung saan siya ngayon. Kaya nawa ito yung maging desire namin, na kami ay maglingkod sa inyo. Dahil ang mundong ito ay pasama ng pasama. Ang diwa ng sanlibutan ay kumakalaban sa inyo at kinapuotan mo, at ito'y kaaway mo, Panginoon. At tulungan niyo rin po kami na hindi kami makibahagi sa anumang mga bagay dito sa sanlibutan na iyong kinapupuotan, o kami ay maging sanhi ng hindi pagsunod sa inyo at nakikibahagi sa mga bagay na kung saan sa diwa ng sanlibutan na kung saan ay kinapupuotan mo, Panginoon. Tulungan niyo po kami bilang mga Kristiyanong tumayo sa katotohanan. At bilang nasa iglesia at bilang kami ay mga mananampalataya, ang makita sa amin ay mabubuting gawa na ayon po sa iyong kalooban. Salamat po, Panginoon, sa mga salitang ito. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus.